Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Father, Mulan, sambit naman ni Xinlang, tapos na raw ang battle, at nanalo na sila. Ganun pa man, ang tunay daw na battle ay magsisimula pa lang. Na-achieve na raw nila ang kanilang first victory, at ngayon, maaari na nilang i-turn ang table, at mag-shift from defense to offense. Anong ibig mong sabihin, tanong naman ni Count Jinzhou. Sumagot naman si Xinlang na ang susunod daw na step ay ang plano nila sa Wangya Island. Pagkatapos nilang manalo sa Jinshan Island battle, aakalain daw ng lahat na ipo-focus nila ang lahat ng kanilang strategic resources sa Jinshan Island upang ma-maintain ang ownership. Ganun pa man, hindi raw ganoon ang gagawin nila. Hindi raw muna nila ito de-develop o kaya naman mag-station ng mga sundalo dito. Ang Jinshan Island daw ay hindi ang kanilang magiging weakness, sa halip, ito ang magsisilbing libingan ng kanilang mga kalaban. Ganun pa man, ang mga kalaban daw ay tiyak na hindi mauupo lang. Kung siya raw ay kabilang sa Tang family, mag-iisip daw siya ng poisonous scheme. Mayroon akong poisonous plan, saad naman ni Viscount Zhou. Sa matinding pagulan daw na nangyayari ngayon, ang pag-collapse ng dam ay normal lang, hindi raw ba? Kung ang dam daw na nasa hilaga ng Xuanwu Court ay magko-collapse, ang rumaragasang tubig daw ay sasalanta sa state ng Count of Xuanwu pati na sa kanilang fifth dam. Kasalukuyan pala silang nagkakaroon ng counter-attack meeting ngayon kasama ang Tang family, Count of Jingan, Marquis of Zhenbei, at iba pa. Idinagdag pa ni Viscount Zhou na kapag ganoon daw ang nangyari, tiyak na maraming mga fertile fields, villages, at mga manor na pag-aari ng Count of Xuanwu ang lulubog sa tubig na magre-resulta sa hindi mabilang na mga casualties. Ang ganito raw na impact ay tiyak na magiging napaka-devastating para sa Jin family. Ha, sambit naman ni Count Tanglun sa kanyang isip, sinabi raw ni Zhang Chong na wag siyang kumilos ng padalos-dalos. Ngunit, maghihintay lang daw ba silang madurog sila ng tuluyan ni Xinlang? Kailangan na raw nilang kumilos ngayon din at mag-retaliate. Yes, sambit naman ni Count Tanglun, kapag nangyari daw yung balak ni Viscount Zhou, tiyak na ang lahat ng mga resources ng Xuanwu City ay i-allocate nila bilang disaster relief. Maaaring si Xinlang daw ay formidable, ngunit kapag ganoon ang nangyari, tiyak na sila na raw ang hahawak at makakakontrol sa sitwasyon. Napasabi naman si Count Wu Jiaoshang sa kanyang isip na nagdulot daw ang mga yon ng maraming casualties sa kanyang family. Kaya kahit na mamatay pa ang Jin family, deserve daw nila yon. Sounds good, sambit niya at nagsabing kailangan daw nilang pagbayarin ang Jin family. Napasabi naman si Nan Gongping sa kanyang isip na ito raw ay napaka-risky. Ang tanging interest lang daw ng family nila ay ang pag-preserve sa kanilang military power at hindi na raw nila kailangang makialam pa sa bagay na ito upang masecure ang career ng kanyang brother. Magpapanggap na lang daw siya na wala siyang narinig. Hindi ba't iyon ay napaka-heartless sabat naman ng isang noble? Once na nawasak daw ang reservoir, ang fiefdom daw ng Count of Xuanwu ay babahain. Maraming mga villages sa buong Xuanwu City ang lalamunan ng tubig at magdudulot ng napakaraming casualty. Na siya namang ikinainis ng ibang mga noble. Ano raw ba ang problema ng idiot na ito? Sambit ng isa sa kanyang isip, kailangan mo rong gawin ang lahat ng kinakailangang gawin kung ikaw ay mag-e-struggle, hindi raw ba nito alam ang tungkol doon, at idinagdag naman ng isa na ito raw ay napaka-naive, ni paano raw ba ito nakasurvive sa circle nila. Nagtanong naman si Count Tanglun kung bakit daw ba ito nag-aalala sa mga tao ng Count of Xuanwu. Kilala daw ba nito ang mga yon o ano? Sumagot naman ang noble na hindi raw, ngunit, kung ganun tumahimik ka, saad naman ni Count Tanglun. Gentleman, sambit naman ni Viscount Zhou, ang tubig daw na nag-o-overflow ay mahaharangan ng mga kabundukan. Tanging ang Xuanwu Court lang ang mawawasak, kaya wag daw silang mag-alala. Ang ganitong uri daw ng pagbaha ay kadalasang nangyayari isang beses sa isang dekada. Kaya kung mawawasak ang reservoir, iyon daw ay normal lang. Sa ngayon, ang lahat daw ng mga elite na mga sundalo ng Jin family ay kasalukuyang nasa Nujang hunting ground pa rin. Kaya ang Xuanwu Court daw sa pagkakataong ito ay leaderless, maaari silang makapagpadala ng mga tauhan doon, at ang mga iyon ay hindi makaka-defend.
Kailangan natin itong gawin, sigaw naman ni Count Tanglun. Tiyak na wawasakin ng mga yon ang dam na nasa north ng Xuanwo Court, saad naman ni Xinlang. Palulubugin daw ng mga yon sa tubig ang Xuanwo Court, sasalantain ang hindi mabilang na mga kabahayan na nasa ilalim ng kanilang fiefdom, mga residents, at iyon daw ay magbibigay ng devastating impact sa kanila. Napasabi naman si Count Jinzhou sa kanyang isip na kung talagang ganoon daw ang mangyayari, tiyak na marami rong magiging casualty. Sinabi naman ni Xinlang na 800 mga sundalo raw ang kasama nila rito ngayon at ang umuwi kasama ng Countess upang protektahan ang Xuanwo Court ay nasa 2,000 lang. Ang lahat daw ng mga elite soldiers nila ay nandito at ang nandun lang sa Xuanwo Court ngayon ay si Countess Su Peipei, Mr. Jin, at Jin Jianyang. Hindi raw alam ng mga yon kung ano ang gagawin. Sinabi naman ni Count Jinzhou na maaari daw nilang pauwiin si Mulan, Jin Hui, at Jin Xiying. Ngunit sumagot si Xinlang na mayroon dong 3 dam na nasa kanilang fiefdom. Hindi raw nila kayang i-defend ang lahat ng yun ng sabay-sabay, at huli na raw kung magpapadala pa sila ng reinforcement ngayon. Kaya imbes na protektahan nila ang mga dam, ang mas maigi raw nilang gawin sa ngayon ay ang umatake. Father, sambit ni Xinlang, may itinurong lokasyon sa mapa. Ang estate daw ng Viscount of Lanshan ay ang valley na ito. Babasagin daw nila ang dam na nasa parteng ito, at ilulubog sa tubig ang buong estate ng Viscount of Lanshan. Kung maingat daw nilang wawasakin ang kanilang dam upang bumaba ang water level, ang kanilang fiefdom daw ay magiging secure. Langsambit naman ni Count Jinzhou, hindi raw sa ganitong paraan ginagawa ng Jin family ang mga bagay-bagay. Ngunit sumagot lang si Xinlang na wag daw itong mag-alala, magtiwala daw ito sa kanya, hanggat ang gagawin daw nilang opening sa dam ay hindi ganoon kalaki, magkakaroon pa raw ng sapat na oras upang lumikas ang mga residente ng Viscount of Lanshan. Ang primary goal lang daw nila ay ang wasakin ang estate ni Viscount Zulanteng. At makikitang hindi kumibo si Count Jinzhou. Tinawag niya si Jin Hui, at inutusan na magmadaling umuwi. I-gather daw nito ang kanilang mga sundalo, at i-dismantle ang dam na nasa itaas ng estate ni Zulanteng sa pinakamabilis na paraan. Ngunit tandaan daw nito, wag daw silang gumawa ng malaking opening. Mag-provide daw sila ng sapat na oras upang makalikas ang mga villagers. Idinagdag naman ni Xinlang na papuntahin daw nito si Xin Shisan sa east, doon sa causeway. Ipawasak daw nito kay Xin Shisan ang dam na nasa lugar na yun upang ma-redirect ang flood papunta sa causeway, which is walang mga residents. Ito raw ay magpapababa sa water level ng kanilang reservoir at magsisecure ng tuluyan sa Xuanwo Court at sa iba pa nilang mga area. Kapisaad naman ni Jin Hui, ngunit, ang mga dam daw na ito ay gawa sa bato which is napakahirap para sa kanila na basagin o makagawa ng opening. Kailangan daw nila ng substantial na manpower. Kahit na mag-rush pa raw sila doon ngayon, hindi sila aabot sa oras. Plus ang pagbasag pa raw ay tiyak na magiging time-consuming. At bukod pa doon, ang northern dam daw ng Count of Lanshan ay tiyak na mayroong mga guards kaya ang success rate daw nila ay hindi magiging tiyak. Sinabi naman ni Xinlang na kunin daw nito kay Xiangbing ang susi. Sabihin daw nito sa babaeng yon na kailangan nilang i-access ang third secret room, at alam na raw ni Xiangbing kung ano ang gagawin. Kunin daw nila ang mga box na nasa loob, gumawa raw sila ng maliit na opening sa dam ni Zulanteng, ipasok ang box, i-ignite ang fuse, at iyon daw ay sasabog. Also, isama din daw nito si Xin Shisan, gusto niya rong i-test ang loyalty ng taong yon. Yun lang, umalis na raw ito. Understood, saad naman ni Jin Hui. Hahasambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, nung nakaraan, pinahiya daw siya ng matandang hukloban na yon sa banquet. Ganun pa man, tiniis niya raw yon para sa kapakanan ng Jinshan Island battle. Ngunit sa pagkakataong ito naman daw ang pahihirapan niya. Sa kabila naman ay sinabi ni Count Tanglun na since committed na raw sila sa bagay na ito, kailangan daw nilang mag-participate lahat. Bawat family, magpadala daw sila ng mga skilled na mga tao. Sambit naman ng isang noble sa kanyang isip, ito ba ay isang uri ng demonstration of loyalty,
Paano kung may mag-traitor sa kanila? Sambit naman ng isa sa kanyang isip, kung ang impormasyon daw na ito ay lalabas tiyak na napaka-severe daw ng matatanggap nila na consequence, at sinabi naman ng isa pa na ang family niya raw ay nagsisik lang ng benefit, ayaw daw nilang ma-untangle sa ganitong uri ng mga bagay. Ngunit, biglang nagsalita si Count Zhaoxiang na kung mayroon dong magtatangkang hindi mag-contribute, ang mga ito raw ay hindi makakaalis sa lugar na ito na siya namang ikinagulantang ng 3. Viscount of Lanshan, since ito raw ang nag-propose ng idea na ito raw ang mag-take ng lead. Ako, sambit naman ni Viscount Zhou, at nagsabing hindi niya raw gagawin ang bagay na yun kung wala siyang matatanggap na benefit. Zulanteng saad naman ni Count Tanglun, ipinahiya daw nito si Xinlang sa banquet nung nakaraan. Kaya ngayong natapos na ang Jinshan Island Battle, iniisip daw ba talaga nito na palalagpasin ng tusong yon ang ginawa niyang yon? Maybe, sambit naman ni Viscount Zhou, ngunit ano naman daw ang magagawa nun sa kanya? Sige, kaya niya raw itong gawin, ngunit hindi niya raw ito gagawin ng walang compensation. Sinabi naman ni Count Tanglun na bibigyan niya raw ito ng share sa kanilang 2 vessel. Maaari daw itong makasali sa kanilang trade routes, ngunit kailangan daw nitong bilhin ang barko. At mababakas sa mukha ni Viscount Zhou na ang deal na ito ay napaka-beneficiary para sa kanya. Note: ang Count of Jinhai at ang iba pa ay involved sa isang lucrative sea trade. At ang pinaka-valuable aspect dito ay hindi ang mga goods o ang mga barko kundi ang rights para sa trading route. Ang mga rights na ito ay hinahati ng mga coastal nobles at mga bureaucrats, at ang may hawak sa majority ng rights na ito ay ang Qiu family. At normally ang mga nobles na gaya ni Viscount Zhou ay hindi kabilang dito. Alright, sambit naman ni Viscount Zhou, siya na raw ang magle-lead. Mr. Qiu, kailangang carry daw nila ito sa ilalim ng kanyang pangalan. Agreed, sagot naman ni Qiu Xiao. Ninakaw daw ni Xinlang ang kanyang asawa at pinatay din daw nito ang ilan sa kanyang mga tauhan. Kung kaya, magre-retaliate daw siya sa pamamagitan ng pagpatay din sa mga tao nito. Viscount of Lanshan, sambit naman ni Count Tanglun, mas maigi raw na bilisan na nito. Hindi raw nila alam kung kailan titila ang malakas na pag-ulan na ito. Once na mag-drop na raw ang water level, ang destructive power daw ng binabalak nila ay mawawala na rin, at ang fiefdom ng Count of Xuanwo ay hindi nalulubog sa tubig. Right, sagot naman ni Viscount Zhou. At mula doon, ang lahat ng kanilang mga dignitaries maliban sa Marquis of Zhenbei ay nag-deploy ng 12 ng mga elite na mga sundalo mula sa kani-kanilang mga respective families. Niled ni Viscount Zhou at Qiu Xiao ang daan-daang mga sundalo, sinulong ang ulan, at mabilis na tumungo sa Xuanwu City sa ilalim ng lilim ng gabi. Sa kabilang dako naman ay makikitang nakarating na si Jin Hui sa Xuanwu Court, in-inform si Jin Jianyang tungkol sa resulta ng Jinshan Island Battle, at ni-relay ang utos ng Count at ni Xinlang. May nagbabalak na wasakin ang dam upang malunod tayo sa baha, patanong na sambit naman ni Jin Jianyang, ngunit hindi raw sapat ang mga war horses na mayroon sila ngayon. Kung mayroon dong mangyayari, hindi raw sila makapagbibigay ng mutual support. Sinabi naman ni Jin Hui na kung maka-encounter daw sila ng mga kalaban, monitor lang daw nila ito, maliban na lang daw kung kinakailangan na talaga nilang mag-engage sa combat. Ang lahat daw ng kanilang mga elite soldiers ay nasa Nujiang hunting ground, kaya ang mag-engage daw sila ngayon sa anumang laban ay maglalagay sa kanila sa matinding disadvantage. Ano? Sigaw naman ni Jin Jianyang, papanoorin lang daw ba nila na wasakin ng mga yon ang dam at ang kanilang mga tahanan, ngunit sumagot lang si Jin Hui na wag daw itong mag-alala, may plano na raw si Mr. Xin. At makikitang namula ang mukha ni Jin Jianyang. Jin Jianyang, sambit naman ni Jin Hui, si Mr. Xin daw ay matalino, ngunit ito raw ay dirty. Wag-wag mo nang ituloy kung ayaw mong hindi nakita kausapin, sigaw naman ni Jin Jianyang. Sige, aalis na raw siya at magbibigay ng order. Ay, sambit naman ni Jin Hui sa kanyang isip. Samantala, sa silid naman ni Xin Shisan, ay makikitang nakatulala ito. Ilang buwan na raw ang nakalipas, ano pa raw ba ang silbi ng pag-recruit ni Mr. Xin sa kanya? Nakalimutan na raw ba nito ang tungkol sa kanya? Siya raw ba ay hindi talented enough? Mukhang tuluyan na raw siya nitong nakalimutan.
Sa loob ng ilang buwan na pagtira ni Shin Shisan dito, ay napakaayos ng naging kalagayan nito rito pati na ang kanyang mga magulang. Bukod pa doon, ang kanyang ina ni Shin Lang, at maging ang stepmother ni Dasha ay naging magkaibigan na rin. Naging napaka-close na ng mga babaeng ito sa isa't isa at nagkasundo pa nga sila na mag-arrange ng marriage para kay Shin Shisan. Maya-maya pa ay dumating na si Jin Hui, binuksan ang pinto, at sinabihan si Shin Shisan na mayroon daw silang misyon, umalis na raw sila ngayon din. Tumayo naman agad si Shin Shisan nang marinig ito, nag-inat, at nagsabing sa wakas. Ang akala niya raw nakalimutan na nila siya. Perfect bago pa raw kalawangin ang katawan niya. At mula doon ay dumiretso na sila kay Shangbing, at nang marinig nito ang sinabi ni Jin Hui ay agad itong pumasok upang kunin ang susi. Ibinigay niya ito sa dalawa, nabasa sa ulan, at sinabihan ang dalawa na wag dong tumingin ang mga ito sa kanya, siya raw ay babae ni Shin Lang. Ay, sambit naman ni Jin Hui sa kanyang isip, at hindi naman nakaimak si Shin Shisan. Shisan sambit naman ni Jin Hui at nagtanong kung pumasok na raw ba sa isip nito na magkaroon ng asawa. Yes, sagot naman ni Shin Shisan at dinagdag naman ni Jin Hui na alam din daw nito na hindi siya makakakuha ng babae dito sa manor dahil patay na patay ang mga babaeng nandito kay Shin Lang, hindi raw ba? Yes, sagot naman ni Shin Shisan. Ilang sandali pa ay nakuha na nila ang mga box sa third secret room. Sinabi naman ni Jin Hui na siguruhin daw nito na hindi mababasa ang box, gumawa raw ito ng butas doon sa dam, at ilagay niya ito doon. I-ignite ang fuse, at lumayo ng ilang milya. Understood, sagot naman ni Shin Shisan. Sinabi pa ni Jin Hui na kung mayroong hamarang, patayin agad, dugtong naman ni Shin Shisan. Idinagdag naman ni Jin Hui na kung hindi raw nito kayang manalo, tumakas daw ito agad. Kung ito naman ay mahuhuli ng kalaban, i-ignite daw nito ang fuse at samamang sumabog. Huwag daw nitong hayaang mapunta sa mga kamay ng kalaban ang box na ito, naiintindihan daw ba nito? Sure, sagot naman ni Shin Shisan, at naghiwalay na sila. Sa sumunod na araw, ay lumipat ang eksena sa Nujang hunting ground at makikitang hindi pa rin tumitila ang ulan. Sa loob naman ay makikitang naglakad sa hall si Shin Lang at Mulan, nabighani ang mga kababaihan, at ganoon din ang mga kalalakihan. Hehe, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, sa lahat daw ng mga mayayamang babaeng nandito, wala rong makakapantay sa beauty ng kanyang Mulan. Oh, mukhang naglaho na raw si Zhu Lanteng at Qiu Xiao. Talagang ang mga taong ito raw pala talaga ay walang anumang moral boundaries gaya ng hinala niya. Ang pagdeal daw sa ganitong mga shameless na mga tao ay nangangailangan ng tit-for-tat approach. Nagtataka raw siya kung papaano magre-react si Zhu Lanteng kapag nakita nitong winasak at nilamon na ng tubig ang kanyang centuries-old family legacy. Silent sigaw naman ni Mr. Ning Chi, at nagkaroon ng katahimikan sa loob ng hall. At dito ay idineklara ni Mr. Ning Chi na ang Jinshan Island Battle ay opisyal nang nagtatapos. Ang naging battle ay patas at makatarungan, ang resulta ay valid, at ang ultimate victor ay ang Jin family. Kaya magmula ngayon, ang ownership sa Jinshan Island, ay permanente nang mapupunta sa Jin family. Nagalak naman dito ang members ng Jin family, habang ang Tang family naman ay hindi ito matanggap. Inutusan ni Mr. Ning Chi na lumagda ang dalawa, at makikitang nanginig ang kamay ni Count Tanglon. Matapos daw ng ilang dekadang pagmamanage niya sa Jinshan Island, mapupunta lang ito ngayon sa Jin family. Count of Xuanwo, maghanda raw ito sa kung anong paparating. At nakapag-sign na nga ang dalawa. Napatingin naman si Shin Lang kay Count Tanglun at napasabi sa kanyang isip na makakagawa pa raw ito ng mas stupid pa na bagay kung reluctant ito na sumuko na ngayon. Napalingon siya kay Prefect Zhang, at hindi siya makapaniwala na stable pa rin ito pagkatapos ng napakalaking failure nito. At si Chunhua naman, ito raw ay isang sore loser. Nung inakala nitong sila ang mananalo, naglalandi raw ito sa kanyang ngunit ngayong siya na ang nanalo, ini-ignore na siya nito. Ngunit nagulantang siya nang bigla siyang kinurot ni Mulan. Darling, ngunit ngumiti lang si Mulan at tinodo pa ang pagpihit. Kaya umikot si Shin Lang, bigla itong hinalikan sa labi, bumitaw si Mulan, at nagsigawan ang mga tao.
Nagselos ang mga lalaki, at kinilig naman ang mga babae. Sinabi pa ng isa na napaka-cute daw ni Shin Lang, gusto niya rong maging si Jin Mulan, at namula ang pisngi ni Mulan. Hay, sambit naman ni Mr. Ning Chi sa kanyang isip. Hinalikan daw nito ang kanyang asawa sa ganitong pagkakataon, wala raw ba itong respect sa ibang narito, wala raw bang gustong magturo ng leksyon sa batang ito. Kinongratulate naman ni Prefect Zhang si Count Jinzhou, at nagpaalam na siya. Mag-ingat ka Zhang Chong saad naman ni Mr. Ning Chi. Nagulat naman si Count Jinzhou na nag-respond si Mr. Ning Chi kay Prefect Zhang. Jinzhou saad naman ni Mr. Ning Chi at nagsabing babalik na raw siya sa capital upang i-report ang bagay na ito sa Majesty. Ngunit, mayroon dong bagay na hindi siya sigurado kung maaari niya ba itong sabihin. Pakiusap saad naman ni Count Jinzhou. Kaya sinabi ni Mr. Ning Chi na ang takbo daw ng oras ay ang siyang nagpapasya sa success at failure. Though ang family nito ang nanalo sa ngayon, hindi pa rin daw ito magpapabago sa buong sitwasyon. Sumuko na raw ito ngayon, maaari pa raw nitong maprotektahan ang kanyang family. Dahil kung mag-aaksaya pa raw ito ng oras, baka tuluyan na raw itong salantain ng sakuna. Ngunit magalang lang na sumagot si Count Jinzhou na gagawin niya raw ang lahat upang maprotektahan ang kanyang family legacy na ipinamana ng kanyang ancestor habang nananatiling nakataas ang noo. Napasabi naman si Mr. Ning Chi sa kanyang isip na talagang si Jinzhou raw ay stern at traditional, talagang ayaw daw nitong makitungo. Take care sambit niya at umalis na sila. Count of Xuanwu sambit naman ni Tang Yun sa kanyang isip. Antayin lang daw nito ang balitang gugulantang sa kanyang fiefdom. Few hours ago, ay naggather si Viscount Zhou at Qiu Xiao ng mahigit sa 200 elite na mga sundalo sa Xuanwu City at dumiretso na sa Jinshu Dam. Ang Jinshu Dam ay ang pinakamalaki at pinakamahabang dam sa buong Nujiang Reservoir na mayroong span na 2 valley at sukat na umaabot sa 100 metro ang haba at 16 na metro ang taas. Si Jinshu, ang Count of Xuanwu nung panahong ipinatayo ang dam na ito ay inabot ng 3 buong taon at tens of thousands na mga labor upang makumpleto ang estrukturang ito. Nag-utos naman si Viscount Zhou na magpadala ng 300 sundalo upang i-dispatch sa ang Jinshu Dam Sentry Post at mga patrolling soldiers. Habang ang iba naman, kunin na raw nila ang mga tools at magsimulang maghukay ng buong lakas. At napasabi siya sa kanyang isip na ang dam na ito ay napaka-majestic hindi raw ba. Ngunit the more daw na maging majestic ito, the more daw na ito ay magiging inspiring kapag nawasak na ito mamaya. At para naman sa mga peasants na nasa fiefdom na ito, deserve daw nila ito dahil dito sila ipinanganak sa fiefdom na ito. Maya-maya, ang fiefdom daw ng Count of Xuanwu, ay magiging malaking expanse na lang ng tubig at tuluyan nang mawawasak ang Count of Xuanwu. At inutusan niya ang mga sundalo na wasakin ang century-old Jin family legacy upang pagsisihan ni Shin Lang at ng Jin family ang ginawang pagsalungat ng mga ito sa kanila. Samantala, early year, sa Lanxiang Dam naman ay makikitang nakatayo si Jin Hui. Tumungo siya sa sentry post, sumilip, at napasabi sa kanyang isip na kaya pala walang naka-duty, lasing daw pala ang mga ito, at mayroon parong 2 lalaki rito na natutulog sa iisang kama. Nilapitan niya ang isa, at binigyan niya ng isang slash. Maya-maya pa ay naubos niya na ang mga nasa kama nang biglang may narinig siyang ingay. Sino kasigaw naman ni Jin Hui sabay dash at makikitang ito pala ay isang babae, nakagapos, at punong-puno ng galos. Nagulat si Jin Hui nang mapansin niyang ito pala ay isang babae at pinagmumura ang mga walang buhay na mga sundalo. Wala kang nakita sambit niya sa babae at nagsabing pagkatapos dito, ay dadalhin niya raw ito sa isang tao na magpapasya sa kung ano ang kanyang magiging kapalaran. Pinulot naman ang babae ang isang block na nasa sahig, nagdash, go to hell sigaw niya at pinaghahahampas ang ulo ng isang sundalong nakaretay sa sahig. Maya-maya pa ay huminto na ang babae, tumangala, at nagsabing nasa impyerno na raw ito ngayon. Hahampasin niya pa sana ito ng isang beses ngunit bigla siyang pinigilan ni Jin Hui, sabay pektos sa batok na siyang naging dahilan upang mawalan ito ng malay. Poor girl sambit ni Jin Hui sa kanyang isip, kinarga, hindi niya raw ito maaaring iwan dito.
Ilang sandali pa ay pumunta na siya sa dam. Binasag niya ang itaas na bahagi ng wall gamit ang isang maso, inilagay ang explosive sa crack. Ang bawat member daw ng Zhu family ay napaka-despicable at deserve na makondem. Ginagawa niya lang daw ito para sa hustisya, sinindihan ang fuse, tumakbo bitbit ang babae, sumakay sa kabayo paalis, at nagkaroon ng napakalaking pagsabog. Lumingon si Jinhui, kumawala ang tubig, at hindi makapaniwala si Jinhui sa kanyang nakita. So ito raw pala ang secret weapon ni Mr. Shin, ito raw ay mayroong power na hindi ka panipaniwala. Ang dam na yon ay kinonstruct gamit ang napakatigas na layers ng mga bato at kayang tumagal ng ilang daang taon. Ganun pa man, gamit lang ang isang box na yon na ibinigay ni Mr. Shin, ang buong structure nito ay nag-crumble. Ito raw ay napaka-remarkable. Samantala, sa estate naman ni Viscount Zhou, ay maririnig ang sigawan ng mga tao, baha-baha takbo-takbo. Ang lalaking ito ay si Zhu Wentai, legitimate son ni Viscount Zhu Lanteng. Tumingin siya sa bintana at napatanong sa kanyang isip kung ano raw ba ang sinisigaw ng mga ito, mayroon daw bang lindol. Makikita ang rumaragasang tubig na papunta sa kanyang silid, kaya dali-dali siyang lumabas, sumigaw na baha, at humingi ng tulong. Lumikas ang mga tao sa mataas na lugar, at makikitang nilamon na ng tubig ang buong estate ng Count of Lanshan. Bakit emosyonal na sigaw naman ni Zhu Wentai, Panginoon, bakit ginawa niya raw ito sa kanila? Nawalan ng malay si Mrs. Su, sigaw naman ng isa at sinabi naman ng isa pa na umalis na raw sila rito, dahil hindi magtatagal ay aabutin na raw ito ng baha. Samantala, sa Causeway Dam naman ay pinasabog na rin ni Shin Shisan ang dala niyang explosive at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Grabe, napaka-effortless niya rong nawasak ang napakalaking dam na ito, binabalak niya pa naman daw sana natapusin ang task na ito ng may exclamatory point upang pagsisihan ni Shin lang ang pagsasawalang bahala nito sa kanya. Habang sa Jinshu Dam naman, ay napasigaw si Viscount Zhou. Ano, walang tao sa sentry post nila, ito raw ay hindi maaaring maging totoo. Sa matinding ulan na ito, dapat nag-station na raw ang Jin family ng mga guards sa sentry post na ito. Sige, never mind, wasakin na raw nila ang dam. Tumigil na ang ulan, sambit naman ni Qiu Xiao sa kanyang isip. At makikitang binabasag na ng mga sundalo ang dam at sumigaw naman si Viscount Zhou na bilisan daw nila. Hehe, sa wakas natanggal na raw nila ang mga stone layers. Sa pace na ito, tiyak na in less than an hour lang daw makakagawa na sila ng substantial na bridge. Boss, ang water level ay mukhang bumababa, sambit naman ng isang sundalo, ngunit sumigaw lang ang kalbo na tumahimik daw ito at gawin na lang ang trabaho niya, at nagtaka naman si Viscount Zhou dito. Pinagmasdan niya ang tubig, lumitaw ang isang bato, at nagulat si Viscount Zhou dito. Talaga rong bumababa ang tubig, ang peak marker ng reservoir ay visible na ngayon. Teka lang, bakit nangyayari daw ito ng napakabilis? May mali raw dito. Hindi raw ba kaya na, mayroong ibang dam na nawasak? Nag-stagger siya, maya-maya pa ay sumigaw na bilisan nila, sumunod daw sila sa kanya ngayon din. Bakit ka aalis, sambit naman ni Qiu Xiao sabay hawak sa braso ni Viscount Zhou, kahit na bumaba pa ang water level maaari pa rin daw nilang wasakin ang dam na ito. Kahit na hindi raw magiging malakas ang agos ng baha, babahain pa rin daw ang fiefdom ng Count of Xuanwu dito. Sumigaw naman si Viscount Zhou na iyon ay hindi mangyayari, mayroon dong nagbukas ng dam sa pinaka-lowest point, kaya ang tubig daw sa dam na ito ay tiyak na mas bababa pa. Ang mga valley daw ay ang sasalbo sa kanila, kaya napakaligtas na raw ng Xuanwu Court ngayon. Ha! Sambit naman ni Qiu Xiao sa kanyang isip, bakit daw ba nagmamadali ang taong ito? Ito raw ay interesting. At umalis na sila. Pakiusap, sambit naman ni Viscount Zhou sa kanyang isip, sana nag-o-overthink lang daw siya, malamang nag-collapse ang dam na nasa causeway, iyon ang lowest point, kaya marahil ito raw ang dahilan kung bakit napakabilis na bumaba ang water level ng Jinshu Dam. Siguro naman intact pa rin ang estate niya, hindi raw ba? Sana ganoon nga. Sa kabilang dako naman, ay naglalakbay na pauwi ang Jin family.
At sa loob ng carriage ay tinanong ni Count Jinzhou si Xinlang kung sa tingin daw ba nito nakahanda ang Count of Jinhai na ibigay ang Jinshan Island sa kanila. Ngunit sumagot lang si Xinlang na masigasig niya rong hinihiling na hindi. Dahil, dugtong naman ni Count Jinzhou, at sinabi naman ni Xinlang na dahil natitiyak niya raw na kukumbansihin ni Zhang Chong ang Tang family na umalis sa Jinshan Island at ireregalo ito kay Qiu Tianwei. Ang Leizhou Island daw kasi ni Qiu Tianwei ay lakang pagdating sa iron. Previously, ito raw ay naging reliant sa pakikipag-trade ng mga weapons sa Tang family kaya hindi raw nito palalagpasin ang pagkakataon na masiz ang Jinshan Island. Once magsettle sila sa Jinshan Island, ito ay magsasanhi ng conflict laban kay Qiu Tianwei. Then, ang Jinshan Island ay magiging battleground at sila ay maiipit sa walang tigil na gulo at labanan. At kapag sila raw ay natalo, mawalan ng mga resources, at sa huli mawala sa kanila ang Jinshan Island, ang Yinyuan ay pupunta sa kanila upang maningil ng utang. Then, igagrant ng Emperor ang Wangya Island sa Yinyuan Bank. Sa puntong yon, wala na rong matitira sa kanila. Na siya namang ikinagulat ni Count Jinzhou at napasabi sa kanyang isip na kung tama si Xinlang, ang kanilang private army raw ay magpe-perish sa Jinshan Island at haharapin na nila ang kanilang katapusan. Sinabi naman ni Mulan na kung ang Jinshan Island daw pala ay worthless, bakit nagbuhos pa raw ng matinding effort si Xinlang upang manalo sila? Nag-snap naman si Xinlang at nagsabing ang gusto niya lang dong gawin ay ang i-draw in si Qiu Tianwei at pagkatapos, limunin ito ng buo. Once na nasa kanila na ang Jinshan Island, si Qiu Tianwei daw ay malolure in. Kaya sasadyain nila na pabayaan ang Jinshan Island, hayaan si Qiu Tianwei na mag-station ng mga troops doon, upang mahati ang kanyang puwersa. Later, sila raw ay gagawa ng himala sa Wangya Island, mag-generate ng tuloy-tuloy na malaking profit, gagawin itong kilala worldwide, at ita-transform ito bilang Golden Island. At pagkatapos nun, kapag pinatay nila ang anak ni Qiu Tianwei, ano raw ba sa tingin nila ang mangyayari? Ha, sambit naman ni Count Jinzhou, kapag iyon daw ay nangyari, tiyak na maglilid daw si Qiu Tianwei ng malaking army upang atakehin ang Wangya Island. Exactly saad naman ni Xinlang. Gagawa daw sila ng false image. Magpapanggap na ang buong puwersa nila ay nakakonsentrate sa Wangya Island, upang i-guard ang lugar na ito na magsisilbi nilang core area, i-attract na umatake ang malaking army ni Qiu Tianwei. Meanwhile, pasekreto silang gagawa ng mga preparasyon, ang Wangya Island ay gagawin nilang lugar kung saan magpapahinga ng mapayapa ang army ni Qiu Tianwei. Sa pagkakataong iyon, ang Nuchao City raw ay magiging empty. Kukunin nila ito ng direkta at isisiz ang Leizhou Island. Kung walang malaking naval force, ang Yu State daw ay hindi na makakasalungat sa kanila. Once na makuha nila ang Leizhou Island, tiyak na ang Wu State na nasa norte ay magsisik ng favor sa kanila, aggressive na manliligaw, at ni magiging willing na magbigay ng title gaya ng marque katulad ng kung papaano hinanggad ng Yu State si Bayan Xiao noon. At kapag dumating na ang araw na yon, maaari rong mag-present ng memorial si Count Jinzhou sa Emperor at sabihing ang family nila ay nagtagumpay na i-eradicate ang mga pirata, tinulungan ng Yu State na masiz ang Leizhou Island, at i-expand ang territory nito. Kaya sa tingin ni Count Jinzhou, paano raw ba kaya ito i-handle ng Emperor? Ha! Sambit naman ni Count Jinzhou at nagsabing igagawad daw sa kanya ng Emperor ang title na marquis na siyang tutunaw sa old animosities at ang new government ay hindi na magagawang makaapekto sa kanila. Ang Jin family ay mapoprotektahan ang kanilang century-old foundation, sila ay mas uunlad at magpa-prosper pa. Yes, saad naman ni Xinlang, ito raw ay ang kanyang comprehensive strategy, isang once-in-a-lifetime solution sa kanilang family crisis. Napasabi naman si Count Jinzhou sa kanyang isip na ang unconventional approach daw ni Xinlang upang marisolba ang family crisis na nararanasan nila ngayon dahil sa new government ay talagang napaka-imaginative. Binabalak nitong gamitin ang parehong Jinshan Island at Wangya Island bilang bait, ito raw ay isang bold at napaka-ambitious na move. Hahatiyak na hindi raw maa-anticipate ni Qiu Tianwei ang ganitong klaseng strategy.
Mayroon daw ba siyang chance na masurpass ang kanyang ancestor na si Count Jinzhou at maging greatest Count of Xuanwo sa buong kasaysayan ng Jin family? Binabalak mo bang ipadala si Xu Chen upang i-infiltrate si Qiu Yao at masiz ang Nuchao City? Tanong naman ni Mulan. Exactly, sagot naman ni Xinlang. At ngayong nagtagumpay na raw sila sa Jinshan Island Battle, kukunin daw ni Xu Chen ang loob ng anak na babae ni Qiu Tianwei na si Qiu Yao. Mayroon daw siyang mataas na expectation sa babaeng yon. Ito ay isang crucial pawn para sa kanilang plano, ganun paman, hindi raw maaaring mag-rely lang sila sa babaeng yon. At napasabi si Xinlang sa kanyang isip na umaasa daw siya na hindi siya bibiguin ni Xu Chen. Si Zhang Chong ay hindi bumalik sa Nujiang Prefecture. Sa halip, ito ay nanatili sa isang bahay na malapit sa ilog. In times of misery, ay pumupunta siya sa ilog na ito upang pagmasdan ang matinding pag-rush ng tubig. Ang mga Jins sambit ni Prefect Zhang sa kanyang isip, ang mga ito raw ay ang kanyang stumbling block. Ngunit siya raw ay rumaragas ang tubig, ang mga ito raw ay mga stubborn rock lang sa ilog na ito. Nang biglang dumating si Chunhua at sinabihan ang kanyang ama na napakalakas ng hangin, hindi pa ito tuluyang naka-recover, lumayo daw muna ito sa bintana. Kinuha naman ni Prefect Zhang ang dala ni Chunhua at humingi ng tawad sa pagpapasuppress niya sa feelings nito. Ngunit sumagot lang si Chunhua na ang sex at love ay pampalipas oras lang, ito raw ay inconsequential kumpara sa bright future. Ang tinatawag daw nila na feelings ay isa lamang reproductive impulse, para lamang sa fleeting moment ng excitement. At makikita ang reaction ni Prefect Zhang. Idinagdag pa ni Chunhua na ngayong si Xinlang daw ang nanalo sa Jinshan Island, ito raw ba ay magiging katakot-takot na para sa kanila. Ibinalik naman ni Prefect Zhang ang mangkok at nagsabing ito raw ay magiging intense. Originally, maaari na raw sana nilang matapos ang Jin family ng kaunting dugo lang ang dadanak, ngunit ngayon, kailangan na raw nilang durugan sa brutal na paraan ang Jin family. At kapag kaganito na ang nangyari, siya raw ay lalabas na incompetent bilang isang politician. Hay, kung mayroon lang daw sana siyang choice, hinding-hindi raw siya makikipag-collaborate sa isang halimaw na gaya ni Qiu Tianwei dahil ito raw ay magbibigay ng mantsa sa kanyang hinaharap. Sa madaling salita, ang Jin family daw sa ngayon ay mas lalo pang nasadlak sa mapanganib na sitwasyon at ang mga bagay-bagay ay magiging mas peligroso pa para sa kanila ngayon. Hanggat ang Majesty ay nananatiling determined sa pag-enforce ng new government, ang crisis na kinasasangkutan ng Jin family ay mananatiling unresolved. Kapag ikaw ay nakikipagbuno sa laban sa isang colossal force, ang matalo ay actually ang best outcome. Dahil kung ikaw ang mananalo, mas lalong titindi ang consequences, mas lalong magiging devastating. Makalipas ang 2 oras ay lumipat ang eksena sa Jin High Court kung saan maririnig ang tunog ng mga bagay na nababasag. Muntik na tinamaan ang mga guards, kaya sumilip sila sa loob. Napasabi ang isa na ang Count of Jinhai ay furious. Natatakot daw siya. Sinabi naman ng isa pa na hinaan nito ang kanyang boses. 4 na tao na raw ang pinatay ng Count ngayong araw dahil lang sa galit. Nang biglang dumating si Prefect Zhang. Hindi ba't sinabi kong walang dapat na makapasok, sigaw naman ni Count Tanglun sabay tutok ng espada. Narinig ko na gusto mo akong makita, saad naman ni Prefect Zhang, o ikaw pala, sambit naman ni Count Tanglun. Sinabi naman ni Prefect Zhang na narito raw siya upang i-inquire ang tungkol sa plano nito. Plano? Sambit naman ni Count Tanglun at nagsabing tatanggi raw siyang sumuko. Nilagdaan niya ang contract. Ngunit hindi niya raw isusuko ang Jinshan Island at pinaupo niya si Prefect Zhang. Gusto mo bang marinig ang aking advice? Tanong naman ni Prefect Zhang. Go ahead, saad naman ni Count Tanglun. At sinabi ni Prefect Zhang na i-hand over daw nito ang Jinshan Island, at mag-proceed na sa transfer ng hindi pinipinsala ang mga iron smelter o mga iron core na nasa loob. Siguruhin daw nito na ito ay intact. Nababaliw ka na ba, Zhang Chong? Sigaw naman ni Count Tanglun. Sinabi naman ni Prefect Zhang na kung ganon, makipag-sign na lang daw ito ng contract kay Qiu Tianwei, ibigay nito ang 70% ng Jinshan Island sa taong yon. Ngunit,
Stipulate daw nito na kailangan niyang mag-send ng troop upang i-seize ito at tiyak na ito raw ay pupunta. Ang Jin family ay tiyak na mag-i-invest ng significant na manpower at resources upang i-defend ang Jinshan Island. Kaya kapag nag-invade na si Qiu Tianwei, magkakaroon ng matinding digmaan. Hate ng Majesty si Jinzhou, kaya hindi ito magpapadala ng kahit na isang sundalo man lang para tumulong. Ang puwersa naman ni Qiu Tianwei ay ilang beses na mas malakas, kaya ito na raw ang magiging katapusan ng Jin family. So pakiusap surrender na raw nito ng lubusan ang Jinshan Island sa Jin family. At bakit ko naman iyon so surrender? Patanong na saad naman ni Count Tanglun, ano raw ba ang benefit na makukuha niya sa katapusan ng Jin family? Delay niya raw ito. Ang Jin family ay mae-extinguish sa loob ng 1 o 2 taon, at ang Jinshan Island ay mananatili sa kanyang mga kamay. Ngunit sumagot lang si Prefect Zhang na i-handover daw nito sa Jin family ang Jinshan Island sa lalong madaling panahon. Hahasambit naman ni Count Tanglun, gusto niya rong malaman kung bakit niya susundin ang orders nito, hindi raw siya nito mako-control, hindi raw ba? Ngunit sumagot lang si Prefect Zhang na magpapasa daw siya ng memorial sa Majesty upang puwersahan nitong ma-handover sa Jin family ang Jinshan Island. At kung ito raw ay hindi magko-comply, hindi niya na raw eta-target ang Count of Xuanwu instead, ito raw ang eta-target niya. After all, ang Tang family raw ay isa ring old aristocrat. Na siya namang nagdulot ng rage kay Count Tanglun, hinawakan ang damit ni Prefect Zhang, at sumigaw na hindi niya raw iyon magagawa. Ngunit sumagot lang si Prefect Zhang na nag-submit na siya ng memorial sa capital, at soon darating na raw ang decree. Subukan lang daw nitong mag-resist sa decree, titingnan niya raw kung sino ang mas tough, ito ba o si Jinzhou. Napaatras naman dito si Count Tanglun, at tinawag na ahas si Prefect Zhang. Sumagot naman si Prefect Zhang na nagpapaka-straightforward lang daw siya, preemptive niya na pinapa-handover ang Jinshan Island, upang ipakita ang kanyang loyalty sa Emperor. Fine sambit naman ni Count Tanglun. Samantala, makikitang nakarating na si Viscount Zhou sa Lanshan. Napasabi siya sa kanyang isip na ang Tang at Jin family raw ay mayroong fief at mga manor, habang siya raw ay mayroon lamang estate. Kaya kung iyon daw ay lalamunan ng tubig, ano na raw ba ang gagawin nila? Iyon daw ay ang accumulation ng family nila sa loob ng ilang daang taon. Ngunit malamang wala rong nangyari, malamang nag-o-overthink lang daw siya. Hindi raw madadala ang kabayo sa bundok na ito, kaya bumaba siya at umakyat ng napakabilis. Narating niya na ang tuktok, at nagulantang sa kanyang nakita. Napaluhod siya, it's over, it's all over sambit niya. Sumigaw siya ng napakalakas, fuck you Xinlang, at walang tigil niyang pinagmumumura si Xinlang. Ngunit bigla siyang napabulwak ng dugo dahil sa sobrang tindi ng emosyon na nararamdaman niya, nawalan ng malay, at nahulog sa bangin. Samantala, sa kabilang dako naman ay nakauwi na sina Xinlang. My dear, nanalo tayo, magiliw na saad ni Count Jinzhou sa Countess. Mother, pinanalo ko ang battle para sa atin, para sa ating family, saad naman ni Mokong, ngunit dinaanan lang sila ni Countess Su Peipei at dumiretso kay Xinlang. Oh my sweet boy lang napakahusay daw nito, mahal na mahal niya raw ito. Alam niya raw na sa kanya ang lahat ng credits ng pagkapanalo nila, kung ang kanyang father at si Mokong lang daw ang nandun, tiyak na matatalo raw sila. Kaya thank you my good boy, at makikita ang reaksyon ng dalawa. Oh, ito ay, sambit pa ni Countess Su Peipei sabay dampi ng kanyang kamay sa pisngi ni Xinlang, o ito ay, sambit naman ni Xinlang, at napasabi naman si Countess Su Peipei na malamang ito raw ay isang uri ng mark of love, siguradong ito raw ay nagmula kay Mulan. Dagdag pa ni Countess Su Peipei at nagsabing mas pumayat daw ito ngayon kaysa sa nung umalis sila. Naiyak naman si Mokong dito, bakit si Xinlang lang, bakit hindi raw siya pinuri ng kanyang ina? Nag-copy daw siya ng hindi mabilang na mga libro sa loob ng mahigit 1 buwan, pakiusap purihin daw siya nito, muntik pa nga raw nakipag-hook up si Xinlang sa ibang babae. Good job Mokong, sambit naman ni Count Jinzhou sabay tapik sa balikat ni Mokong at napabuntong hininga.
Father, saad naman ni Mokong sa kanyang ama, sinabi raw nito sa kanya na engaged na siya 10 years ago pa, nasaan na raw ba ang kanyang fiancé, at makikitang hindi nakaimak si Count Jinjo. Makalipas ang ilang sandali, ay lumipat ang eksena sa study room ng Xuanwo Court kung saan ini-report ng dalawa ang kanilang success. Jinhui, siya ba ang trophy na dinala mo pabalik? Tanong naman ni Xin Lang. At ikinwento naman ni Jinhui ang buong detalye. So, sambit naman ni Xin Lang sa kanyang isip, kinidnap daw pala ng Zhou family soldiers ang babaeng ito at nag-commit ng mga blatant atrocities sa kanilang post. Ang mga iyon daw ay unforgivable. Kapag ang mga sundalo ng Jin family ang gumawa ng mga ganoong bagay, tiyak na papatayin daw ng kanyang father-in-law ang mga ito. So na-witness niya ang buong pangyayari, tanong pa ni Xin Lang kay Jinhui at sumagot naman si Jinhui na oo. Masama ito, saad naman ni Xin Lang sa kanyang isip. Hindi raw maaaring ma-expose ang tungkol sa kanilang gunpowder. Dahil kapag ito ay nag-leak out, ito raw ay maglilid sa mga catastrophic na mga consequences. At bukod pa dun, kapag kumalat ang ginawa nilang pagwasak sa dam ng Viscount of Lanshan, tiyak na ang resulta ay severe na mga consequences. Kaya sinabi niya kay Jinhui na wala na raw silang ibang choice kundi ang patahimikin ang babaeng ito. Ang mga ginawa nila ay hindi dapat na malaman ng publiko, otherwise ito ay magdudulot ng matinding risk sa kanilang family. Wag pakiusap, wag mo siyang saktan, Mr. Shin, ito raw ay hindi magsasalita, kinasusuklaman daw nito ang Viscount of Lanshan. Come on, sabihin mo kay Mr. Shin na hindi ka magsasalita, saad naman ni Jinhui sa babae, ngunit bumaling lang ito ng tingin. Napasabi naman si Shin Lang sa kanyang isip na ang babaeng ito raw ay medyo stubborn. Mayroon itong malinis na balat at undamaged na buhok, malamang ito raw ay nagmula sa privileged na pamilya upang ma-maintain nito ng ganito ang sarili niya at manatiling mayabang sa kabila ng sitwasyon. Biglang lumapit si Shin Lang, idinikit ang kanyang mukha sa dibdib ng babae, na siya namang ipinagtaka ni Jinhui at napasabi naman si Shin Lang sa kanyang isip na ang heart rate nito ay irregular, nag-i-indicate na mayroon itong heart problems. At sinabi niya kay Jinhui na patayin nito ang babaeng ito. Pakiusap, Mr. Shin, wag, saad naman ni Jinhui, siya raw ay dito na lumaki sa Xuanwo Court, ito raw ang kanyang tahanan, ngunit kailanman ay hindi pa raw siya nagmakaawa kahit na sa Count of Xuanwo. Ngunit ngayon, pakiusap, maging merciful daw ito, gagawin niya raw ang lahat upang mabayaran ang kabutihang igagawad ngayon ni Shin Lang. Show some mercy please, saad naman ni Shin Shisan at hindi naman tumigil si Jinhui sa pagbow. Gusto mo siya, hindi ba, saad naman ni Shin Lang kay Jinhui. Hindi sagot ni Jinhui at sinabi naman ni Shin Lang na kung ganon, bibigyan niya lang daw ito ng dalawang choice. Papakasalan niya o papatayin niya ang babaeng ito, mamili raw ito. Sumagot naman si Jinhui na ngunit hindi niya raw ito maaaring gawin, hindi niya raw deserve ang babaeng ito, kung ganun patayin mo siya, sabat naman ni Shin Lang, wag, saad naman ni Jinhui at nagsabing igagarantiya niya ang sarili niya, kung ire-reveal daw ng babaeng ito ang kanilang sekreto kikitilan niya raw mismo ang kanyang sarili. Ngunit sumagot lang si Shin Lang na kung ire-reveal ng babaeng ito ang tungkol sa kanilang explosive wala na rong silbi kahit na ano pa ang gawin ni Jinhui. Pero sige, since ito raw ang nagdala ng trouble na ito rito, responsibilidad niya raw ito. Dalhin niya ito sa bahay niya at bantayan. Kapag ito ay makakatakas, si Jinhui daw ang mananagot. Thank you, exclaimed naman ni Jinhui. Sinabi naman ni Jinhui sa babae na tatanggalin niya raw ang tali sa paa nito at dadalhin niya ito sa kanila. Huwag daw itong mag-alala, mayroon siyang nakababatang kapatid na babae, at maghahanda raw siya ng separate na kwarto. Huwag itong mag-alala, hindi raw siya tatapak kahit na isang hakbang man lang papasok sa kwarto nito. Napasabi naman si Shin Lang sa kanyang isip na dapat samantalahin na raw ni Jinhui ang pagkakataong ito. Well, tutulungan niya na lang daw ito. At sinabi niya kay Jinhui na wag itong sumablay, kung hindi niya raw kayang ma-handle kahit ang babae lang na ito, ano pa raw ba ang magiging silbi nito sa kanya. Alam ko na ang gagawin, Mr. Shin, saad naman ni Jinhui at umalis na sila. Good job, tura ni Shin Lang kay Shin Shisan at nagpasalamat naman ito.
Idinagdag pa ni Shin Lang na hindi niya raw hahayaang hindi mabigyan ng reward ang effort na ginawa nito ngayon. Kaya kapag mayroon daw siyang free time, personal niya raw itong bibigyan ng guide pagdating sa martial arts. Maaari bang wag na lang tayong magyabang, sambit naman ni Shin Shisan sa kanyang isip. Ni hindi nga raw nito kayang talunin si Xiang Bing, kaya paano naman daw siya maniniwala na may maituturo ito sa kanya pagdating sa martial arts. Nagpasalamat siya kay Shin Lang, at umalis na siya. Bigla namang lumapit si Count Jinjo at sinabihan si Shin Lang na kung hindi raw siya nagkakamali, ang babaeng iyon ay, oo sagot naman ni Shin Lang. Ito raw ay nagmula sa isang prestigious na family ngunit dahil sa congenital heart condition na mayroon ito, hindi nito kayang mag-practice ng martial arts. Ito ay mayroong fiery temperament, ang mga sundalo daw ni Zhu Lanteng ay talagang napaka-bold at napaka-stupid. Sinabi naman ni Count Jinjo na sa status ng babaeng yon, hindi raw qualified si Jin Hui na mapang-asawa ito kahit na ito ay na-defiled pa. Bakit hindi sabat naman ni Shin Lang? Ang babaeng iyon daw ay mayroon ng heart problems mula bata pa lang na siyang nagpapa-extreme sa karakter nito. Ito raw ay mayroong unconventional thoughts. At kahit sa kabila ng kanyang pagiging gwapo at elegant, ni hindi man lang daw siya tiningnan ng babaeng yon dahil mas prefer daw nito ang mga gaya ni Jin Hui. Kaya the more daw na bubuli niya si Jin Hui, mas lalong maaawa ang babaeng iyon sa kanya at magbibigay ng empathy. At makikitang hindi na nakaimak si Count Jinjo. Idinagdag pa ni Shin Lang na by the way, si Mukong daw ay 18 taong gulang na ngayon kaya bakit hindi pa raw nag-arrange ng marriage si Count Jinjo para sa batang yon. Well sambit naman ni Count Jinjo, dating-dati niya pa raw na-engage si Mukong. Ito raw ay kay Zuli, ang anak na babae ng Count of Wuan. Na siya namang ikinagulat ni Shin Lang, ang family daw na yon ay mas malakas pa sa Jin family. Isang old at powerful na aristocrat. Note, though ang Count of Wuan ay located sa southern coastal region, marami itong mga islands na kino-control, higit na nakahihigit sa land area ng Count of Xuanwu's fiefdom. Though kini-claim ng Count of Wuan na mayroon lang silang 2,000 mga private armies at sila rin ang komo-control sa Night Sect, ang head ng Night Sect na si Grandmaster Yan Nanfei ay nagmula rin sa Zhu family kaya in reality, nasa control din ng Zhu family ang mahigit sa 2,000 na mga disciples ng Night Sect. Sadyang gusto lang talaga ng Zhu family na maging low-key at umiwas sa mata ng lahat. Sinabi naman ni Count Jinjo na 100 years ago, iniligtas daw ni Ancestor Jinjo ang buong kapalaran ng Zhu family. Nung panahon na yon, ang Count of Wuan na si Zhu Chenche ay disciple ni Ancestor Jinjo na siyang naglay ng foundation para sa Night Sect. Kaya mula nun, ang Shu family at Jin family ay naging alay na magpahanggang ngayon, sinusuportahan nila ang isa't isa. Mahigit 100 taon ng alay ng Jin family ang Zhu family, saad ni Shin Lang at sinabi naman ni Count Jinjo na ngunit ang kanilang 100 years alliance daw ay bigla na lang nag-cool off 2 taon na ang nakalilipas. Tuluyan dong lumayo ang mga yon sa kanila, kaya ang marriage matter sa pagitan ni Zuli at Mukong ay naiwang unspoken. Walang naging cancellation, walang completion, magpahanggang ngayon. Sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, iyon daw ay napaka-annoying. Hindi sila nag-back off, o kaya naman nag-move forward, iniwan lang nilang nakabitin sa ere ang lahat. Idinagdag pa ni Count Jinjo na 2 months ago, nagpadala raw siya ng envoy sa Zhu family upang mag-request ng explanation ngunit wala raw siyang natanggap na reply. Si Mukong daw ay tumatanda na, kailangan na nitong magkaroon ng anak, hindi na nila kailangang magsayang pa ng oras kay Zuli. Patuloy na nag-expound si Count Jinjo, na siya namang ikinainis ni Shin Lang at napasabi sa kanyang isip na pagkatapos daw na magbigay ng decree ang emperor, bigla na lang dumistansya ang mga ito sa kanilang family na nagpapakita lang na sila ay unreliable na alay. Nang biglang dumating si Xiang Bing at nag-report na hinahanap daw ni Shu Chenchen si Shin Lang. Gawin mo kung ano ang kailangan mong gawin sambit naman ni Count Jinjo, aalis na raw siya. Maya-maya pa, ano ang amoy na ito? Tanong naman ni Shin Lang sa kanyang sarili. Sinadya raw ba nitong maligo at maglagay ng perfume?
Shu Chen, bakit ang payat mo pa rin, sambit naman ni Xinlang at nagsabing nasasaktan daw siya na makita ito ng ganito. Sumagot naman si Shu Chen na namimiss niya raw kasi si Xinlang araw at gabi, kaya hindi siya makakain ng maayos. Sinabi pa ni Xinlang na tungkol naman sa kanilang previous agreement, valid pa rin daw ba ito? Of course, sagot naman ni Shu Chen, imbes na mag-suffer siya sa piling ng isang lalaki, bakit hindi na lang daw siya manatili sa piling ng isang babae? Maaari na raw siyang umalis bukas at mag-infiltrate sa side ni Qiuyao. Ganun pa man, paano raw ba nakakasiguro si Xinlang na hindi niya ito tatraidorin? Paano raw ito nakakasiguro na susundin niya ang orders nito at maging confidant ni Qiuyao? Tama ka, sagot naman ni Xinlang. So, gusto mo ba akong buntisin bago ako umalis? At sumagot naman si Xinlang na nagkaroon daw ng menstrual cycle si Shu Chen last week. Ang 2 araw daw na ito ay ang kanyang ovulation period. Na siya namang ikinagulantang ni Shu Chen at napasabi sa kanyang isip na talagang tina-track pa raw nito ang kanyang menstrual cycle, at isa pa, ni bakit daw ba alam ng bastard na ito ang tungkol dito. Tumihaya naman si Xinlang at nagsabing talagang malaki raw ang posibilidad na makukuha ni Shu Chen ang empathy ni Qiuyao kung buntis itong pupunta doon. Kaya come on Shu Chen, kanyang-kanya daw siya buong gabi. Ngunit kinurot lang ni Shu Chen si Xinlang at nagsabing aalis na siya, maglalayag daw siya mamayang gabi. Xinlang, sambit naman ni Shu Chen sa kanyang isip, wala raw ba itong sasabihin? Hindi raw ba siya nito tuturuan kung papaano makuha ang tiwala ni Qiuyao o magsabi ng kung anong bagay na magpapamove sa kanya? Ito raw ay walang leverage sa kanya, paano daw ito nakakasiguro na susundin niya ito at hindi tatraidorin? Ngunit, walang sinabi si Xinlang na kahit isang katagaman lang, hinayaan niya lang umalis si Shu Chen. Samantala, sa bahay na malapit sa ilog, ay makikitang nakatitig si Prefect Zhang sa mapa. Sinasabi raw na ang Nuchao City ay mas prosperous pa sa Nujiang Prefecture at si Qiu Tianwei ang lord ng buong city. Ganun pa man, hindi raw nito ina-acknowledge ang majesty, ito ay isang uncontrollable shark. Ayaw na ayaw niya raw itong maging involved sa mga bagay-bagay, ngunit ngayon, wala na raw siyang choice. At since wala na siyang choice, bakit hindi niya na lang daw ito gawing mas significant pa? Nagawa raw ito ni Jinzhou 100 years ago kaya hindi malabong magawa niya rin daw ito. At inutusan niya si Chunhua na pumunta sa Nuchao City. Samantala, sa kabilang dako naman ay lulan na si Shu Chen sa isang barkong papunta sa Nuchao City. At dito ay maririnig ang boses na nagtatanong kung narinig na raw ba nila ang balita, na si Qiuyao, ang anak na babae ng Lord of the Nuchao City ay nagtagumpay na naman sa pagdeal sa isang rebellious pirate group. Ang buong crew ay mayroong daan-daang bilang ngunit nasabdo raw nila ang lahat ng ito at binalatan ng buhay. Sinabi naman ng isa na ang lahat daw ng nakakasalumuhan nito ay either pinapasali nito sa kanyang crew o kaya naman binabalatan ng buhay. Wala raw siyang balak na makasalubong ng landas ang formidable na babaeng yon. Sinabi naman ng isa na si Qiuyao daw ay nagko-command ng daan-daang mga barko at mayroon itong mahigit sa 10,000 mga followers. At sa ginagawa nitong patuloy na pag-e-expand ng influence, ang tanong daw sa kung sino ang magsasucceed sa Nuchao City ay nagiging walang katiyakan. Kahit na si Master Qiuyao daw ay isang lalaki, maaari daw itong ma-overshadow ni Qiuyao. Idinagdag naman ng isa na si Qiuyao daw ay talagang formidable. Ito raw ay constant na nag-e-engage sa battle at ina-assimilate ang ibang mga pirate factions. Ang power nito ay patuloy na umuusbong, at maging ang ama raw nito ay mahihirapan ng ma-reign si Qiuyao at patuloy na nag-usap ang mga ito at patuloy namang nakikinig si Shu Chen. Sinabi pa ng isa na ayon daw sa mga sabi-sabi, ang martial arts prowess nito ay napaka-astonishing at ninasa verge na raw ito sa pagiging grandmaster bago pa man tumuntong sa edad na 30. Sumagot naman ang isa pa na ngunit narinig niya raw na ito ay isa ng Grandmaster. Sambit naman ni Shu Chen sa kanyang isip, ang Qiu family raw ay patuloy na nakakakuha ng prominence at poise sa pag-dominate sa maritime trade ng Eastern region. Si Qiuyao ay ang pinaka-formidable na warrior ng Qiu family,
Ito ay napakamapanganib at napakamakapangyarihang figure, ito raw ay tila isang babaeng executioner. Ganun pa man, the more na ito ay magiging powerful, the more daw na maisa sa katuparan niya ang kanyang paghihiganti. Shin Lang, umaasa daw siya na ang kanilang collaboration ay magiging banayad. Maya-maya pa ay sumigaw ang isang crew na dumating na raw sila sa Nuchao City, at makikitang ang papalapit na sila sa daungan ng Nuchao City. Sa kabilang dako naman ay sinabi ni Chunhua sa kanyang ama na wag daw nitong sabihin na binabalak nitong ipakasal siya sa ruthless na si Qiu Tianwei. Ano bang iniisip mo, sambit naman ni Prefect Zhang sa kanyang isip, marahil mayroon daw siyang ambisyon ngunit hindi raw siya ganoon ka-heartless. Bakit niya naman daw sacrifice ang future ng kanyang anak? At sinabi niya kay Chunhua na gusto niya rong i-meet nito ang anak na babae ni Qiu Tianwei na si Qiu Yao. Ang Lady of Nuchao City, ang reputed female pirate na babae ang gusto, yung babaeng nagdo-dominate sa karagatan at nag-o-overpower kay Qiu Xiao, gusto mong akitin ko yon? Sunod-sunod na tanong naman ni Chunhua. Magaling daw siya sa pag-akit ng mga lalaki ngunit hindi niya pa raw na-attempt ang ganoong bagay sa isang babae. Hay, sambit naman ni Prefect Zhang sa kanyang isip, hindi niya raw sinasabi na akitin niya ito. At sinabi niya kay Chunhua na gusto niya rong makagawa ito ng paraan upang maging indispensable sa babaeng yun at ma-represent ang kanyang interest. Napabuntong hininga naman si Chunhua at napasabing at least hindi niya na raw kailangang akitin pa ang babaeng yun dahil ang kanyang seduction skills daw ay naka-reserve lang para kay Shin Lang. Sinabi naman ni Prefect Zhang na wag na raw itong magsayang pa ng oras, magsimula na itong maghanda ngayon, at maglalayag ito papuntang Nuchao City bukas. Alright, sambit naman ni Chunhua at sa sandaling ito, pareho ang nilalaman ng isip nila ni Shu Chenchen. Qiu Yao, curious daw sila na makita kung anong klaseng formidable woman ito.